Isang katutubong aita si Bajik at isang mapanuring tinginang sa kanya ay ginawad ng mga empleyado ng isang mall nang minsang siya ay mapag-uwi rito. Sandali lang po ma'am, kailangan po naming tingnan ang bag nyo at kunin habang kayo po ay nasa vicinity ng store, sabi ng gwardiya sa kanya. Ganun ba? Pero bakit? Personal kong gamit naman ang mga ito ah. Bakit naman sila? Hindi nyo kinukuhaanan ng bag? Sabay turo ni Bajik sa mga kapwa niya customer na pumapasok rin sa tindahan. Pero ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok kung hindi nyo ibibigay sa akin ang bag nyo. Pag-uulit ng gwardiya. Bakit? Dahil sa kulay at itsura ko? Kaya ganyan ang trato mo sa akin? Tanong niyang muli rito. Ngunit imbis na sagutin siya, ay sinabihan siya ulit nito ng, ibibigay mo ba ang bag mo o aalis ka ng store na to? Maotoridad na sabi ng gwardiya. Hindi na nakipagtalo pa si Bajik dahil hindi lang naman ito ang unang beses na siya ay i-discriminate ng mga tao dahil sa kanyang itsura. Inabot na nga niya ang kanyang bag at saka siya malayang nakapasok sa tindahan ng mga damit. Ngunit kanyang napansin na panay ang sunod sa kanya ng gwardiya kahit saan man siya pumunta. At nang siya ay magsusukat na ng damit, ay naroon pa rin ang gwardiya. Teka, seryoso ka? Hanggang dito sa fitting room talaga ay babantayan mo ko? Nagtimpi na lamang si Bajik ng mga oras na yon. Ma'am, hindi po kasi pwedeng mawala kayo sa paningin ko. Kung kailangan po na sa harapan ko kayo magbihis, yun po ang gawin nyo. Paliwanag ng gwardiya. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Nasaan ang manager mo? Kakausapin ko. Galit na sabi niya sa gwardiya. Agad na tinawag ng gwardiya ang manager nito. Yes, Chief. Anong nangyayari dito? Tanong ng babaeng manager. Hi, you must be the store manager, right? Sabi ni Bajik. Yes, ako nga. Bakit? Anong problema? Aroganteng tanong ng manager sa kanya. Ere-report ko lang yung gwardiya nyo. Kasi kinuha niya yung bag ko para makapasok dito sa store nyo. Tapos sinusundan niya ako. Kahit saan pa ako pumunta. And last, maging dito sa fitting room. Kwento naman ni Bajik sa manager. Okay, so anong problema doon? Sarkastikong sabi naman ng manager sa kanya. Anong problema? Babae ako at gusto niya sa harapan niya ako magsukat ng mga pinili kong damit? Tingin mo, tama ba yun? Inis na pagsasalita ni Bajik. Alam mo madam, naninigurado lang po kami na wala kayong nanakawin sa store namin. Kaya if you don't mind, tatawag kami ng pulis para ma-check kung ano ang mga kinuha mo. Sabi ng manager, na agad namang tinawag ang kaibigang pulis. Nagpipigil lang ng galit si Bajik dahil pakiramdam niya ay may mali sa mga nangyayari. Pilit niyang kinukuha ang kanyang bag sa gwardiya dahil naririnig niyang nagre-ring ang kanyang telepono. Subalit ayaw itong ibigay sa kanya. Unless na lamang kung maghuhubad siya upang makita kung ano ang nasa damit niya. Hanggang sa maya-maya ay dumating na nga ang pulis at ganoon din ang sinabi sa kanya. Muling nagring ang kanyang telepono. Masasagot mo lang yan kung maghuhubad ka sa harapan namin, sabi ng pulis sa kanya. Wala namang nagawa pa si Bajik kung hindi ang maghubad ng kanyang damit at pinaikot siya ng pulis ng maraming beses. Ano sir, meron po ba kayong nakita na kinuha niya? Tanong ng manager. Wala naman po ma'am, sagot nito sa kanya. So ano, pwede ko na bang makuha ang bag ko nang makaalis na? Tanong ni Bajik sa mga ito. Sandali lang, muling pigil ng manager. Hindi pa namin nakikita ang laman ng bag mo. Kung kaya't binuksan nila ito. At doon nga ay nakita nila ang 3 set ng mga underwear. Teka, ano to ma'am? Tanong ng pulis sa kanya. Alam mo hindi sa akin yan, Chief. Nilagay lang nila sa bag ko yan. Paliwanag niya. Ngunit sa halip na pakinggan, ay pinusasa na siya nito at sinabing sa presinto na lang siya magpaliwanag. Muling nagring ang telepono niya. Pakiusap, hayaan niyong sagutin ko muna ang tawag. Baka importante yan. Pakiusap niya sa mga ito. Kinuha ng pulis ang kanyang telepono at pinasagot ang tumatawag habang ito ay naka-loudspeaker. Hello, Attorney Bajik? Sabi ng nasa kabilang linya. Nasaan na raw po kayo, sabi ni Gob. Ipapasundo na raw niya po kayo. Pagkatapos nilang marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya,
ay bigla na lamang silang nagulat at natigilan. Para bang biglang naging maamong tupa ang mukha ng mga ito, na kanina lang ay halos paghuwari na siya. "Hello, attorney. Okay lang po ba kayo?" Tanong muli ng nasa kabilang linya. "Actually, hindi. Nandito ako sa isang store at may 3 taong nangaharas sa akin at ang isa ay alagad pa ng batas." Sagot naman ni Bajik sa kanyang kausap. "Sige po, attorney. Papunta na po ang mga pulis yan. Huwag na po kayong mag-alala. Aasikasuhin po namin kaagad ang nangyari sa inyo." Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay kinalagan si Bajik ng pulis. "I'm sorry, ma'am. Napag-utusan lang po ako." Yukod. At kala mo ay maamong tupa ang kanina'y siga na pulis. Ang abot-abot ang paghingi ng tawad sa kanya. Alagad ka pa naman ng batas na sana'y nagpuprotekta sa mga taong nangangailangan ng tulong. Pero anong ginawa mo? Ginamit mo ang propesyon mo para makapanghama ka ng tao. Sisiguraduhin ko na matatanggalan ka ng lisensya at mawawala ka sa serbisyo. Ang mga katulad mo ay hindi bagay na maging alagad ng batas. Maotoridad na sabi ni Bajik. "At kayong dalawa naman, dapat kayong turuan ng leksyon." Dire-diretso niyang sabi sa gwardiya at manager. "Ma'am, patawarin niyo po kami." Pagmamakaawa ng manager. "May mga anak po ako, ma'am," sabi pa nito sa kanya. "May mga anak din ako," sabi naman ni Bajik. "At hindi ko hayaan na mangyari sa kanila ang nangyari sa akin ngayon. Kaya dapat niyong harapin ang lahat ng consequence na ginawa niyo." "Ilang kagaya ko pa ang mabibiktima niyo kung hindi ko ito aksyonan?" Galit na tanong ni Bajik sa kanila. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig ang tatlo. Nagsisi sila sa kanilang ginawa. Hindi nila akalain na isa palang attorney ang kanilang binubuli at pinagtitripan dahil sa pisikal na anyo nito. Natanggal nga sa serbisyo ang pulis at nawalan ng trabaho ang manager, pati na rin ang gwardya. Kasabay noon ay may sinampapang kaso sa kanila. Hindi na siya galit sa mga ito, subalit hindi niya hayaang hindi matuto ng leksyon ang tatlong ito. Ginawa niya iyon upang hindi na pamarisan pa, at ginawa niya rin para sa kanyang mga kapwa na katutubo na palagi na lang nadidiscriminate dahil sa kanilang itsura. Malaking tulong ang ginawa ni Bajik upang maging aware ang mga tao na dapat ay pantay-pantay lang ang trato natin sa ating kapwa, kahit ano pa ang itsura at katayuan nito sa buhay. Lahat tayo ay deserve ni irespeto at dapat rin naman na matuto tayong rumispeto sa iba. Nagustuhan nyo ba ang ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin ko ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kaibigan? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!